ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang sagutan ng Ang Dating Daan at ng Ang Tamang Daan ng Iglesia ni Cristo sa telebisyon. Halina at atinang panoorin. Parang aplikasyon pong mababaw, ganito kapatid na Luz, kung halimbawa ikaw ang Diyos, ano, kaya mo ako susubukin para malaman ko kung iniibig kita. Ganun nga ang pakahulugan nila, kapatid na Dani. Ako nang sinusubok, ako pa rin ang makakaalam ng bunga ng pagsubok. Paano naman yun? Nag-test yung teacher, ang nakaalam yung estudyante. Nabanggit mo yan, kapatid na Dani. May example sila dyan eh. Tuloy natin to para lumitaw lalo yung kanilang mga katangahan. Alam ni Mr. Eliseo Soriano. Sa pag wala pa pong pagsubok, paano nga namang malalaman ng tao kung talaga bang iniibig niyang Panginoon? Kaya nga, ang malaking suliranig, kapatid na Rene, kapatid na Raniel, doon sa termino upang maalaman mo sino ang tinutukoy na makakaalam. Ang Diyos ba o ang tao? Yung sa kanya, ang Diyos. Kaya nga, nagkaroon siya ng konklusyon, merong hindi alam ang Diyos. Samantalang sa ginawa po dati. Ito magkakabarkadang ito. Opo. Brother Mel. Brother Mel. Sige po, narakikinig po. Sige i-replay mo ng konti. Yung konti lang Konting replay. Yung termino, sabi ni Bularan, yung termino, upang maalaman mo. Wala naman sa Biblia yung salita kung maalaman mo. Pati Biblia, pinapalitan itong mga manlulokong ito eh. Wala po yun eh. Ano ba nakalagay sa Biblia? Basahin natin. Sapagkat sinusubo kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Ayun. Panginoon ninyong Diyos. Upang maalaman. Wala nakalagay na mo. At tinan mo, balik mo na yung punto na yun na sinabi ni Bularan. Dinadagdagan ang Biblia para mapalusot yung kasinungalingan nila eh. Yun O nga tinan po, niyo pag hindi ka magalit dito sa mga to, wala ka na lang amor proprio. Wala ka na lang pagmamahal sa kaluluwa pag hindi mo nakagalitan itong mga buwisit na to. Bakit? Harap-harapan niloloko tao eh. Wala naman nakalagay na upang maalaman mo eh. Oo. Ang nakalagay upang maalaman. Opo. Di ba? Basa. Sapagkat sinusubo kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Meron bang mo? Wala po. Para patulogin na ang dapat makaalam na yung tao. Kaya nga siya sumusubok, gusto niyang malaman eh. Oo. O, di ba? Ang katunayan, nung subukin niya si Abraham, ano ang sinabi niya nung masubok na niya? Tuloy natin. Basahin natin, kapatid na Willie. Yan po'y nasa aklat ng Henesis sa 22 at ang talata po'y 10. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas kong ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Bakit? Sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Sino nagsasalita, kapatid na Willie? Ang Diyos po. Talastas ko ngayon. Hindi sinabi kay Abraham, oy Abraham, talastas mo na ngayon. Hindi ganon. Talastas ko ngayon. Dahil nasubok niya si Abraham, talaga ibibigay yung anak niya eh. Apo. Huwag mo na ikang buhatin ng kamay mo, Abraham, sa anak mo, sapagkat talastas ko, sabi ng Diyos. Apo. Siya pala ang makakatalastas. Siya ang makakaalam. O ano sabi ni Bulara, tinan niyo kung paano blabuin ng Biblia niyang mga tao na yan. Ang malaking suliranig, kapatid na Rene, kapatid na Raniel, doon sa termino upang maalaman mo
Sino ang tinutukoy? Sinungaling. Yung daw termino upang maalaman mo. Wala naman nun. Wala po nun. Wala Dahil nun. tingnan mo, kayo pala naman walang katakot-takot sa Diyos kahit kapiraso. Kapatid na Diyos, napuna mo yun? Opo, opo. Napuna mo? Wala naman salitang na maalaman mo. Ulit mo yung kapatid namin, yung kapiraso na yun. Wala nun. Upang maalaman. Dinagdagan lang mo. Para palitan mo, ang dapat makaalam yung tao. Sa talagang Amerika, ang dapat makaalam yung sumusubok na Diyos. Hindi ba? Opo. Dinagdagan niya yung salita ng Biblia ng mo. Kita mo, kaya nga hindi kayo lalaban ng diskusyon sa television eh. Alam niyo magkakasilat-silat kayo pagka kami kausap niyo. Ito lang, hindi pa tayo magkaharap, silat na silat kami. Di ba? Pero mo dagdagan mo lang mo yung wala namang mo sa Biblia. Babasahin natin ulit. Sabi po, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. Sino dapat makaalam? Hindi ba ang Diyos? Diyos. Kung hindi ko ba nasusubok, alam na ba niya? Hindi pa nga niya alam, hindi ka pa niya nasusubok eh, di ba? Kaya kanya susubukin para maalaman niya. Pinalitan ni Bularan ng mo, ulit natin. Patugtog ulit natin at makita ng tao kasi nungalingan itong magkakabarkadag to. Kapatid na rin kapatid na Raniel, doon sa termino upang maalaman mo sino ang tinutukoy na makakaalam, ang Diyos ba o ang tao? Yung sa kanya, ang Diyos. Tao nga, dahil dinagyan mo lang mo. Hindi ba kapatid na rin? Lalabas nga tao dahil dinagyan mo lang mo. Pero alisin mo yung mot, hindi ganon. nga ba? Dinagdagan mo yung Biblia. Bularang, kilabutan ka naman kung may kilabot ka. Dapat applicable sa iyo yan, Kabularan. Dapat maalaman mo. Nakahiya-hiya kayo. Ano ba pinagpapasok nyo na yan? Nagdadagdag kayo ng wala naman. Naku, halata kayo. Di bali sana kung hindi marunong magbasa ng Biblia yung mga tao, no? At walang Biblia. Pero harap-harapan, nakikita mo. doon. At saka wala sa matinong pag-iisip, kapatid na Luz, ang magkapapakahulugan na susubukin kita para maalaman mo. Dapat ako sumusubok ang gusto kong makaalam, di ba? Pero ikaw naman, illogic ka lalabas eh. Kaya nga sinusubok ka para malaman ng teacher kung papasa ka kung hindi. Opo naman. Ikaw lang, ano ba malay mo kung papasa ka? Hindi mo nga alam kung ano yung tatanong sa ano eh. Kaya nga pagkakukuha ka ng bar nakikibali-balita ka kung ano lalabas na hindi mo nga alam kung papasa ka eh. Di ba? Ngayon, sino ang dapat makaalam kung papasa ka? Yung magdideklara na ikaw ay pasado. Yung Board of Examiner. Di ba? Yun ang dapat makaalam, hindi ikaw. Dahil kahit gano'ng paniwala mong pasado ka, kung hindi ka naman pasado doon sa Board of Examiner, baksa ka. Did you get the point, mga kapatid? Narinig kaya ng mga taga-studio dyan? Malinaw po nila, malinaw. Paalakpakan po sila. Kapatid na Joseph, ano kaya ang batas ng edukasyon ang pinagbabatayan ni Kabularan na pag sumusubok ay ang makakaalam ay yung tinetesting o yung sinusubok. At yung sumusubok ay walang alam yon. Baliktad yun. Wala rin sa mundo nun. Siguro doon sa Mahina si Brother Eli, kapatid na Danny. detecting. Wala sa mundo nun, kapatid na Joseph, yung batas na yon. Nasa planeta Eutectic yun. Sirain ito ang lahat ng katwin. Bakit? Di ka taka-taka eh. Ang banal na hapunan eh, Morning Glory. Ako nga, kapatid na Danny, palagay ko, alam mo, nagsasanta na sila umaga, no? Si Kabularan, ano? Alam mo kung ano suot ni Kabularan? Ano yun? Evening dress. Evening dress. Oo. At pag nakita ito daw ng si Ramil ng eat all you can, ay ulo lang ang pwedeng ipasok. Kaya ako naman ito, pag nakapasok na ulo ko, kakatawanin ko na. Napaka-bobo mo naman pag ulo lang ay pinasok mo. Ay, nako.
Dahil daw nakalagay, 150 per head. Kaya head lang daw ang ipapasok. Nag-i-invento sila ng mga multo, eh, no? Sa kanila lang naman nanggagaling yun. Ito mga to nabubuhay sa mundo ng pantasya. Sabi, hindi raw tayo pasok, nagpapantasya lang. Sila pala nabubuhay sa mundo ng pantasya, eh. Diba? Kapatid na Danny, Brother Eli, pinatunayan pa po nila yung kanilang katangahan. Nagbigay sila ng halimbawa. Tuloy natin. Ang guro, merong pagsubok, may Pagsusulit. pagsusulit. Hindi ibig sabihin, hindi alam ng guro ang sagot. Ay itong nakasulat sa Deuteronomio 31:19 hanggang 21. Katunayang alam nga po ng Diyos ang lahat ng bagay at mangyayari na pagka ang maraming kasamaan at kabagabagan ay dumating sa kanila, ay magpapatotoo ang awit na ito sa harap nila na pinakasaksi, sapagkat hindi malilimutan ng mga bibig ng kanilang binhi, sapagkat talastas ko ang kanilang iniisip. Talastas ko ang kanilang iniisip. Sa bakit yun, hindi pa nila iniisip yung pagtalikod. Mali. Panluloko. Mali. Hindi pa raw nakakapasok. At hindi pa raw nila iniisip. Ang sabi, iba yung sa binase. Iba. Sapagkat ngayon palang iniisip na nila eh. O pakinggan nyo, ulitin natin yung talata. Tayo babasa, ha? 21. At mangyayari na pagka ang maraming kasamaan at kabagabagan ay dumating sa kanila, ay magpapatotoo ang awit na ito sa harap nila na pinakasaksi, sapagkat hindi malilimutan ng mga bibig ng kanilang binhi, sapagkat talastas ko ang kanilang iniisip na kanilang inaakala ngayon pa. Kita mo na, hindi doon pala sa panahon na yun, alam na ng Diyos, iniisip na kasi nila eh. Iniisip, di naman sinabi, talastas ko ang kanilang iisipin. Hindi naman eh, talastas ko ang kanilang iniisip ngayon pa. Iniisip na po nila yun. Bago pa sila ipasok ng Diyos, nakita na ng Diyos ang isip nila, iniisip na nila yun. Presente progresibo na yun. Paki-English mo nga, kapatid na Luz. And it shall come to pass, when many evils and troubles are befallen them, that this song shall testify against them as a witness. For it shall not be forgotten out of the mouths of their seed. For I know their imagination which they go about, even now. Kita mo, ngayon, even now, doon pa lang, iniisip na nitong mga gagong Israelitang ito na sila'y talagang maglilingkod sa Diyos-Diyosan. Para na sabihin mo, abay, iba sa nabasa, yun sinasabi. Ulit mo konti yung kapatid na teknisyala. Iba din sa binasa. Kasi nung panahon na ito, iniisip na nila eh. Yung Israelita na gagawa sila ng mali eh. Iniisip na nila. Nung paliwanag, inalis na, pinalitan na. Napaka-poderoso naman ni Kamularan sa pagbabago ng talata. Yan na siguro tinuro sa kanya nung kanyang amo. Pakinggan nyo, ulitin natin na piraso. Ng Diyos na talastas ko ang kanilang iniisip nila. Sa bakit yun, hindi pa nila iniisip yung pagtalikod. Pero alam sabi na. ng Diyos, alam ko na. Ang hindi nakakaalam, si Eliseo Soriano. kaya meron po siyang ganitong Kita mo na, mali, Kamularan. Sasabihin mo, hindi pa nila iniisip. Iniisip na nga nila. Bago pa sila ipasok, nakita na ng Diyos. Na may iniisip na silang mali. Ayan. Parang ako. Tanong mo sa akin kung bakit, Brother Joseph. Opo, paano po? Alam ko na, hindi pa sila nag-uumpisa. Ang iniisip nila, wawasakin tayo. Kahit ay at all cost, ha? Kahit na mag-employ ng kasinungalingan, talaga wawasakin nila ang dating daan. Pero hindi nyo kaya nila. Kung saan sila nag-uumpisa. Tayo, habol lang tayo ng habol. Oo. At hindi ko naman sila talaga titigilan na susundan ko sila. Lahat ng kasinungalingan sabihin nila, susundan ko. Ngayon lang, napakaraing punto na nakikita nyo kasinungalingan na sinasabi nito magkakabarkada ito eh. Ewan ko kung sino ba bumuo rito sa grupo. Ito, the Big Three. The Big Three Sullivan. Gigil na gigil pa naman, Bro Josel. Gigil na gigil pa naman si Panoncillo ng basahin. Ganito eh. Sapagkat talastas ko ang kanilang iniisip
Oo. Aba, nung upakan naman ng isa, hindi ba? Hindi ba? Hindi pa Hindi ba? Natakanta ko pa eh. Hindi ba? Magkakontra sila. Hindi pa nila iniisip. Ay, matindi naman ito si Kabularan. Iniisip na eh. Nakasulat, iniisip. Ngayon pa. Apo. Ha? Ngayon pa lang, alam na ng Diyos yung iniisip nila eh. Ha? Kasi iniisip na kasi nila eh, kaya alam ng Diyos eh, di ba? Ganun yun. Nako eh, magandang gabi kay Dr. Singh at siguradong tontuwa si Dr. Singh. Natupuya tuloy yung tao. Oo nga po. Yan, Kabularan. Ay, tuloy natin, Brad Josel. Tingnan natin kung ano yung kanyang dugtong na sinasabi. Ang hindi nakakaalam si Eliseo Soriano. Kaya meron po siyang ganitong mga sinasabi. Halimbawa, magkakasala pala ang tao. Eh bakit ginawa pa ang tao? Alam na raw ng Diyos, magkakasala. Makatwid, sabi niya, hindi parang drama. Yun ang mga termino niya. Termino niya, wala si Biblia. Teka muna! Hey, bulaan. Ay, bularan. Asan yun? Ba't hindi nyo ipatugtog? Asan yun? Patugtog nyo. Mag-uumpisa na naman kayong maglagay sa bibig ng kapwa nyo na hindi naman totoo eh. Di ba? Opo. Di ba kapatid na Joseph? Opo. Opisyo ninyo yan, ha? Ayan na naman, nagpaparatang na naman kayo ng hindi umano'y sinabi ni Brother Eli. Patugtugin nyo para mapatunayan nyo. Kami, pinatutugtug namin. Magkasalungat kayo ng sinabi. Sabi nung iyong ayudante, hindi pa talastas na. Ha? Ito namang isa, ang iniisip. Iniisip na, kaya nga talastas. O, kaya nga kapatid na Josel na parang halata mo, namulagat si Panonsilio eh. Kaya lang medyo naurada ngayon si Kabularan. Bumawi ba naman? Oo, nagkakontra sila doon. No? Kapansin-pansin nga yun eh. Halata kayo dyan. Nung bigyan na ni Kabularan ng Samakatwid, ang upak na eh. Samakatwid, hindi pa nila iniisip. Kabularan ka? Ano ba kayo? Iniisip na nga, nakalagay na nga eh. Oo. Naku. Palitan na lang yan, please. Wala na ba kayong may... Kapatid na Josel. Opo. Kapatid na Willie, alam mo, meron ako rito tula. Ano po? Ano po yan? Gusto mo, tutulain ko? Sige po. Opo. Ang anghel sa hulay, isang mangangaral. Di anghel sa langit na inuutusan. Hindi espiritu yaong kalagayan, kundi taong sugo na dala ang aral. Dako ng gawa ay sinabing malinaw, sikatan ng araw ang inaakyatan. Katuparan nito'y malayong silangan, bansang Pilipinas ang nasabing lugar. Ayan, kita mo na? Apo. Tuloy. At ang hangin naman ay na siyang pinipigil. 4 na anghel ang kakasangkapanin. Sabi ni Isayas ng kanyang banggitin, ang tawag ng hulay, mainit na hangin. Ang hangin na sabi ay may mga karo. Ang nakakatulad nito'y ipo-ipo. Mayroon ding kasama na mga kabayo, pawang lumilipad kung ito'y tumakbo. Wala naman lumilipad doon sa Biblia. Ngayon, ayon kay Isayas, ito ay digmaan. Ang karot kabayo'y mga kasangkapan. Ang mga kabayo pag nananalakay, mga tao'y takot at di mapalagay. Katuparan nito'y pawang isinulat ng 3 lalaking pawang manunulat. Sila'y si Isloson, Anderson at Buwak. Aklat Pandaigdig ang nagpapahayag. Pawang mga tangke ang nasabing karo. Ang kabayo na may mga eroplano. Ginamit sa digma ang lahat ng ito. Sa unang digma na naging pangmundo. At nang sumiklab na ang unang digmaan, panahong ang sugo'y dapat nang mangaral. Bumangon ang sugong naging kasangkapan. Felix Y. Manalo ang kanyang pangalan. Nakita mo, yun daw karor yan eh. Yun daw ang tangke. At yun naman daw kabayo, eroplano. O alam mo, ginagamit nila dito sa Pasugo. Ito na kasi si Marcos eh. Apo. Sa pahina 33, nung issue ng Pasugo, nung kanilang 50th anniversary. Ito sa pahina 33, ano? Ang 4 na anghel na pumipigil sa hangin ay ang mga pinuno ng bansa. Ito'y mga sugurin o anghel.
Ayon sa unang Pedro 2:13 hanggang 14, ang hangin pinipigil ay digmaan, gaya ng sinasabi sa Jeremias 4:11 hanggang 13:19. At ito ang digmaang sumiklab noong 1914. O, di ba maliwanag yan? Na ito raw digmaang ito na sa Jeremias 4:11, 13, 19, ito raw yung digmaan noong 1914. Imposible dahil na nakasulat na Jerusalem. Di ba, kapatid na Josel? Opo. Yun ang ating tinatalakay kanina. O yung pong sinasabi po nilang iniisip ng Diyos na hindi pa raw iniisip Hindi ng pa na tao. iniisip, samantalang nasa Alam pa Biblia, raw ng Diyos. iniisip na. Opo. Oo. Sige, tuloy natin. Meron pa ba, kapatid na technician? Meron po tayo. Sa pagpasok mo sa isang samahan ng pananampalataya, kalakip ang pagsunod mo sa mga doktrinang itinataguyod ng samahang aaniban mo. Sapagkat karaniwan na sa mga relihiyon ang pagtitiwalag o excommunication. Kapag nilabag mo ng tahasan ang doktrinang sa paniniwala nila ay matuwid at sa ikaliligtas. Sa mga tapat na mananampalataya, ang matiwalag sa isang samahang pinaniniwalaan nilang tunay ay isang masaklap na kapalaran, sapagkat hindi ka na maaaring makabalik pa at wala ka na ring pag-asa sa kaligtasan. Subalit alam ba ninyong may mga samahan ng pananampalataya na kahit ikaw ay matiwalag na, ay maaari ka pa ring tanggaping muli? Gaya ng Seventh-day Adventist Church na itinatag ni Ellen G. White. Ang samahang ito ay may doktrinang itinataguyod na ang tawag nila ay rebaptism o muling pagbabautismo, kung saan ang nahiwalay nilang miyembro ay maaaring makapagbalik loob ulit sa pamamagitan ng muling pagbabautismo. At ang Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo, na itinatag ni Ginoong Felix Manalo, kung saan sa maraming pagkakataon ang kanilang mga itiniwalag ay tinatanggap nilang muli ng paulit-ulit. Ako naman, nung ako'y dating nasa iglesia ni Manalo, mali naman yung relisyon na yan Kaya kung lumipat ngayon ako dito sa iglesia ng Diyos. Ngayon ay kapiling na po natin ang kapatid na Reynante Ismael. Gaya po ng aming nabanggit sa inyo kanina, siya po ay dating ministro sa Iglesia ni Cristo, subalit naalisan po ng karapatan at naalis po sa talaan ng iglesia dahil po sa kanyang naging pagkakasala noon. Pero kinawan po ng Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng pamamahala sa iglesia na siya po ay makapagbalik loob at ngayon po ay nakatala na muli bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Hindi po matapos-tapos ang aking pagpapasalamat sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo kay kapatid na Eranio Manalo sa pag-alalay nila na ako'y makapagbalik loob sa Iglesia ni Cristo. Subalit ayon sa Biblia, tama ba ang gawain ng mga relihiyon na pagkatapos itiwalag ang miyembro ay tinatanggap uli ng paulit-ulit? Ayon sa Biblia, tama ba yan ganyan? Yung bang itiniwalag, tapos babalik ulit, tinatanggap pa, ulit-ulit ho yun Ano naman nito, kapatid na Danny, hihingin natin kay Brother Eli, ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia sa ganitong mga gawain? Na pagkatapos ang isang tao ay itiwalag sa isang partikular na sinasabi nilang samahan ng pananampalatayang totoo, ay dahil sa maraming dahilan ng pagkakasala ay tinatanggap uli at hindi lang isang beses ito, titiwalag din, tatanggapin uli, titiwalag. Yun po ba? Opo. Brother Joseph, may papabasa akong talata kay Brad William nasa unang Juan 5 at 16. Pakinggan nyo mga kababayan. Ito po ang sinasabi po sa unang Juan 5 at 16. Kung makita ng sino man na ang kamiyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay
Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Kapalamortal na kasalanan, Brother Dano, Brother Josel, Ni ipanalangin, hindi na dapat ipanalangin Tanggapin mo pa uli. Ayun. Napakagago mo pag tinanggap mo uli. Yun lang masasabi ko. Isang talata pala yan. Pwede naman yan siguro nga, kumbaga, yun ay isang parang general na inihain ni Brother Eli na pwede nilang i-refute, tutulan, at baka naman sila may mailitaw na parang kumbaga mas matibay na batayan kaysa dito sa binigay ni Brother Eli. Di tingnan po natin. Dahil sa ito'y gawi, kapatid na Josel, lang hindi lamang isang samahan ng pananampalataya. Ilan lang po yung ating naipakita. Ang isa dyan, ang gumagawa niya na ang mga Sabadista, Seventh-day Adventist Church, ang Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo, at marami pang iba. Oo, kapatid na Dani. So, isa nga dyan, yung Iglesia ni Cristo, dahil isang buhay na halimbawa ngayon dyan, yung ginawa nila dito kay Ray Ismael, na yan galing sa kanila, ministro siya, may mga matataas na ranggo pa nga yan Tapos natiwalag, pero bago siya natiwalag, nasa atin na siya. Lumipat muna siya sa atin. Tapos tiniwalag siya. Ngayon, nung natapos siya tayong kanyang pagtatampo, bumalik siya doon. At tinanggap naman po siya uli, attorney. At ngayon siya daw po ay nabalik na muli sa talaan ng kanilang pagiging miyembro. Kasi umalis yata doon dahil Nalilito. Nalito siya. Nagtampo. Nung kausap ko naman yan, pinatawagan pa ako ng madaling araw niyan, hindi naman nalilito. Marami rin sinasabi sa akin yan. Tsaka hindi po, attorney, hindi po dahil sa pagkalito na sasabihin niya. Liwanag mo sinabi ni Michael Sandoval na itiniwalag siya, nahiwalay sa pamamahala dahil sa kasalanan ng kanyang mga ginawa. Yun. Klaro naman yun pinahayag naman ni Michael Sandoval. Although hindi naman sinabi partikular kung ano talagang kasalanan yun, pero sapat na dahilan para matiwalag. Correct. Kasalanan. Bilang ministro pa yun, Oo. Pero napansin ko lang dyan, kapatid na Josel, ay maitanong din natin kay Brother Marcos, na ang alam ko, pag ikaw ay itiniwalag, ikaw para ka makabalik, para susubukin ka, gugugol yun ng panahon ikaw ay dadalo ka ng dadalo, gagawa ka ng salaysay, pero kapansin-pansin mula dito na kay Ginoong Ismael, nung siya umalis sa atin, kinabukasan yata, nandun na yata sa kabila. Maganda siguro, isalang natin yung ating mga natanong sa labas ng ating impilan, mga MOS natin. Ano bang kanila sinabi? Mainit na usaping ukol sa pananampalataya. Ano ang masasabi mo? Paniniwala mo? Ipagtanggol mo. Itawag sa telepono. Ayon sa Biblia, tama ba ang gawain ng mga relihiyon na pagkatapos itiwalag ang miyembro ay tinatanggap uli ng paulit-ulit? Oo, walang problema yun. Tama yun. Kung gusto nila talagang bumalik, babalik sila. Natural lang yun dahil wala naman tumatangging relihiyon na sa ibang religion. Basta kung gusto mo pumasok ron, pwede kang bumalik. Siguro hindi na dapat tanggapin. Dahil sa ginagawa niya iba na yun. Iba na ang ginagawa niya sa sarili niya. Titiwalag siya, babalik ulit. Titiwalag, babalik. Hindi na tama, hindi na dapat tanggapin. Dahil yun ay pagkakamali niya na sa sarili niya. Ayon sa Biblia, tama ba ang gawain ng mga relihiyon na pagkatapos itiwalag ang miyembro ay tinatanggap uli ng paulit-ulit? Ayan. Mix, ano ba ang tawag doon? Reactions. May naniniwala pwede, pero may naniniwala hindi na dapat. Ayan. Ang isang taong itinitiwalag ay wala sigurong tututol dahil meron siyang mabigat na dahilan at nagawang kasalanan. Di ba ganun, kapatid na Josel, hindi pa pwede natin sabihin na passing na yan, parang wala namang hindi po After na ang tao itiniwalag, then ano ang rason mo naman para ito ay tanggapin uli? Oo, kasi maaaring sa iba hindi po malinaw sa kanila ano ba yung tiwatiwalag na yan, lalo na kung hindi mo naman naranasang maging Iglesia ni Cristo, halimbawa ni Manalo o kaya ay Sabadista. Kagaya nung sinabi nga ni Michael Sandoval kanina, itiniwalag nila si Ray Ismael, naputol ang karapatan, nawala ang kaugnayan sa kanilang iglesia,
Dahil yun sa mabigat na kasalanang nagawa niya. At nabura sa listahan. At nabura po sa listahan ng kanilang talaan. Yan. Ngayon, kung yung iglesia nyo'y totoo at yan tunay na sa Diyos, pagka ang isang tao mawawala na ng kaugnayan dyan, mapuputol ang kaugnayan dyan, ibig sabihin yan, mapuputol din ang pag-asa niya sa kaligtasan, brother. Ayan, ganyan po kabigat yung bagay na yun, mga kababayan. Ngayon, yung pagbalik uli ngayon ng taong natiwalag, yun po ang pinag-uusapan natin ngayon. Itiniwalag, mabigat ang kasalanan, naputol ang kaugnayan sa iglesia na allegedly ito halimbawa, supposed to be tunay na iglesia sa Diyos. Yung kaugnayan niya sa kanila naputol, ngayon babalik siya ulit, tinatanggap naman. So, yan ang atin hong inuugat ngayon. Kung ito ba'y sinasang-ayunan ng Biblia, mga kababayan. At kung ang pag-uusap naman kasulatan, meron nga namang pagtitiwalag, kapatid na Willie. Oo, dahil yung pagtitiwalag, Brother Josel, o pag-aalis ng isang miyembro sa isang samahan, na ito ating mababasa sa kasulatan na talagang utos ng Diyos na gawin. Kung mayroon pong miyembro sa isang samahang sa Diyos na gumagawa ng mga sari-saring mga paglabag. At makikita naman natin sa kasulatan, kapatid na Josel, kung sino ba yung tao na dapat nang itiwalag o alisin sa samahan. Yan po'y nakasulat sa aklat po ng unang Korinto sa Kapitulo 5 at ang talata po'y 11 hanggang 13. Ganito po ang ating mababasa. Tatapwat, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanginumang tinatawag na kapatid. Dapat nating mapansin, kapatid na Josel, sa talatang ito nagsasalita ang tagapangasiwa ng Iglesia ng Diyos na si San Pablo, hindi ba? At ang kanyang kausap, yung mga kapatid sa Iglesia ng Diyos sa Korinto. Ano ngayon ang sabi ni San Pablo sa mga nasa Iglesia ng Diyos sa Korinto? Ang sabi niya, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanginumang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyosan o mapagtungayaw o manglalasing o manglulupig. Sa gayoy, huwag man lamang kayong makisalo sapagkat ano sa akin ang humatol sa nanga sa labas. Hindi baga kayo nagsisihatol sa nanga sa loob? Tatapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Kaya sa mga talatang ito, Brother Josel, maliwanag nating nakita sa kasulatan na yung pagtitiwalag o pag-aalis ng mga masasama sa Iglesia ng Diyos, yan talaga'y utos ng Diyos, hindi ba, Brother Josel? Hello, Brother Josel? Brother Willie? Yung pagtitiwalag, nabasa natin sa kasulatan na utos talaga ng Diyos na dapat na alisin yung masasamang tao sa Iglesia. Yan ang batas sa tunay na iglesia sa Diyos yan, kapatid na Willie. O, sa iglesia ng Diyos, sinasabi yun, Brother Joseph. Kaya hindi tayo nagtataka kung sa Sabadista, sa iglesia ni Manalo, hindi nila ginagawa, Brother Joseph, yung sinasabi ng Diyos. Na dapat yung masamang tao ay alisin o itiwalag, Brother Joseph. Tama yan. Kaso sila, pagka pala nagtiwalag, tinatanggap uli, Brother Joseph. Nakakabalik. Oo. Sila rin muli ang naglalagay uli ng pangalan ng tao sa talaan ng kanilang membership. Oo, Brother Joseph. Yan. Kaya, yan ang ating gustong maintindihan ng mga kababayan natin ngayon. Pero mas magiging maganda po ang ating discussion kung kayo po ilalahok, mga kababayan. Siguro, bigyan nyo kami ng listahan dito ng caller natin, ng matawag natin. Baka nakahintay sila at mainip namang masyado. Sige. Hindi po ako sangayon sa ginawa niya. Lalo na po kay Ginoong Ismael dahil po sa haba ng panahon niyang pagiging iglesia ni Manalo, pinagtapat na niya yung mga masasamang gawain ng kanyang sinamahan. Matapos siyang siraan lahat yung mga kasamahan niya, yung mga ngaral niya, pagkatapos bigla siyang bumalik na tinanggap po siya ulit. Para ubang ganito, dura siya ng dura sa itaas, sa mukha din naman niya bumaksak lahat, pagkatapos tinanggap pa siya ng buong puso ng kanyang samahan. Isa lang ang ibig sabihin siguro no, na talagang full-blooded na iglesia
iglesia siya ni Manalo hanggang sa mawala na siya siguro sa lupa. Yun na lang po. Maraming po salamat. Maraming salamat po, Mr. Go. Thank you po. Line 1 naman tayo. JR Sanchez po tayo. Si JR sa Line 1. Magandang gabi, JR. Yes, good evening po. Good evening. Bago po mula, David, ko lang paalam sa mga tao na mula nung bumalik si Space Med sa Iglesia ni Cristo, ang balita ko ito, dumoble na ng 3 doble, may 50 mil na yata tinatanggap niya ngayon. Di kotse na, tsaka di bodyguard pat magandang bahay. Ngayon, ako sang-ayon po ako dyan sa proposition niya dahil pag pinag-usapan ng Biblia pag Biblia ni Manalo, pinag-usapan, pero pag Biblia ni Cristo, may delikadesa yan. At saka nananawagan ako sa mga anamnistro ng Iglesia ni Cristo, kung may sama kayo ng loob sa Iglesia ni Cristo, umalis din kayo para tumaas din ang ranggo nyo. Ngayon napapanood na si Ray Ismael sa TV. Umalis din kayo dyan. Tatanggapin din kayo kahit anong mangyari. Tatanggapin din kayo. Para tumaas din ang sweldo nyo. Magkaroon kayo ng dikotse at magkaroon din kayo ng mga bodyguard. Salamat po. Kaya na ako ni JR in fairness. Magandang payo yan, Hindi natin alam kung saan niya na ako yung ng kanyang balita. Pero totoo nga kaya yun at tumaas nga ang sweldo niya. Sa bagay. At the bodyguard. In fairness naman doon sa mga Iglesia ni Cristo, nasa kanila na yon. Ang atin naman pong pinag-uusapan na hindi naman particular yung mga Iglesia ni Cristo lamang. Ibig po nating ipaalala, ito'y parang pang-general na pag-uusap doon sa mga sa pananampalatayang tumatanggap uli ng kanilang mga miyembrong itiniwalag. Yun ba'y may batayan sa Biblia? Baka naman kasi tayo ma-focus, kapatid na Joseph, doon sa mga Iglesia ni Cristo na lamang, lalo na kay Ginoong Ismael. Hindi lang naman siya actually po yung bumalik Si Ginoong Joaquin Balmores ay bumalik din naman. At kunin muna natin yung sinabi ng mga natanong natin sa labas ng ipilan. Mainit na usaping ukol sa pananampalataya. Ano ang masasabi mo? Paniniwala mo? Ipagtanggol mo. Itawag sa telepono. Ayon sa Biblia, tama ba ang gawain ng mga relihiyon na pagkatapos itiwalag ang miyembro ay tinatanggap uli ng paulit-ulit? Tanggapin ang membrong tumiwalag. Bahil nawawala sa sakawan ng Diyos, kailangan babalik mo. Kung siya'y naligaw, ibabalik mo muli. Para ang kanyang pagkakamali ay kung sa mababayaran, hindi na maliligaw na muli. Hindi yung tumiwalag siya, hindi mo tatanggapin, mali yun. Bakit? Ikaw ba ang Diyos na magbibigay ng kapatawaran? Hindi, Diyos lang ang nakakalam. Tao lang tayo. Sibakin mo na yan. Wala paulit-ulit pa, baka mandamay pa yan, baka masunog pa yung grupo nyo. Pagka isang miyembro, bulok, parang kamatis yun Pag inalo mo sa isang kamatis yung isang bulok lahat yun. Kaya tanggalin na para walang madamay. Ayon sa Biblia, tama ba ang gawain ng mga relihiyon na pagkatapos itiwalag ang miyembro ay tinatanggap uli ng paulit-ulit? Okay, sige. Yung next caller natin, ano namang linya? Pakisalang na lang natin. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi po. Go ahead. Hindi ako sangayon kasi alam mo, hindi naman sila sinusunod lang kasi ang Biblia itong mga Iglesia ni Cristo, parang pananampalataya nila, parang sipon na sinisinghot. Ganun ho. Oo, dapat sundin nila yung nasa Biblia, yung 1 Corinthians. Pagka ganon, pag Iglesia ni Cristo pala ako, pwede akong pag tiniwalag ako, mang-read muna ako, tapos tawag na naman. Ano na naman, yung balik na naman doon. Magnakaw na naman ako ng milyon-milyon, tapos balik na naman ako doon. Hindi pwede yung ganon kasi Biblia pinag-usapan dito, Ebanghelyo Kasi ang titigas kasi ulo nila. Yung mga ibang relisyon dyan na ganyan ang ginagawa, hindi tunay na relisyon yan. Baliktarin mo langit at lupa. Hindi relisyon na sa Diyos yan. Mga kwan yan. Sa masamang masamang espiritu yan. Kaya yung mga gumagawa ng ganyan, yung mga nagpapatupad ng ganyan, na balik ng balik ang kanilang membro, kahit ilan na na-rape nila, kalimbawa, nagnakaw ng limpak-limpak na salapi, tapos balik ulit doon. Hindi pwede yung ganyan. Masama yung ganyan.
mabuti na lang nakapakinig ako kay Fratelli. At yan ang tunay na relihiyon na pinapaniwalaan ko. Yun lang, Okay po. Salamat po. Sige po, maraming salamat, Mr. Nabalta. Ayan, para daw sipon na sinisingot pagka ganyan tiniwalag na, babalik pa uli, tinatanggap naman. Oo nga naman, no? Dapat kasi, pagka isiningan mo na, huwag mo nang sintabing galang na lang sa mga kumakain. Yun naman, Brother Joseph, sa sinabi ng isang MOS natin na para lang ikang bulok na kamatis, di ba? Oo. Na kapag ka hindi mo inalis, mabubulok na lahat, Brother Joseph, ano? Yung isang tiklis ng kamatis. Gusto lang natin bigyan ng batayan sa Bible yung sinabi ng tao na yung Brother Joseph. Yan po yung sinasabi sa aklat po ng unang Korinto sa 15:33. Ang nakasulat po yung ganito: huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Kaya pala, Brother Josel, yung masamay dapat na itiwalag kasi yun palang masama, nakakasira pala yung Brother Josel. Sumisira ng magagandang ugali. Kaya kapag ka yung masama, Brother Josel, hindi inalis sa samahang sa Diyos, ano mangyayari? Ba, magdadamay pala talaga yan, Brad Willie. Oo, magkakahawa yan Kagaya niyan, si Rey Ismael, tiniwalag nila, Brother Joseph, dahil gumawa ng sari-saring mga kasalanan at paglabag. Ngayon tinanggap ulit, Brother Joseph, ano mangyayari sa kanila? Palagay ko. Iba na iisip ko, Brad Willie Di ba, Brad Joseph? Pero alam mo, kung totoong, yun sana kung totoong iglesia yon. Kung totoong iglesia, magdadamay uli yun Maaring gayahin siya, mahawa yung iba, o kaya mayakan niya yung iba sa ganyong masamang gawain. Pero kasi hindi ako naniniwalang sa Diyos yung iglesia niya. Ayun nga, Brother Joseph. Dahil sa gawain nila, na tinitiwalag tapos tinatanggap ulit, Brother Joseph. Diba? Ngayon, Brother Joseph, may nagtatanong, saang talata raw ba sa Bible mababasa talaga yung salitang tiwalag? Kasi ang ating binabasa, di ba, alisin, itakwil, hindi ba, Brother Josel? Yang salitang pagtitiwalag, Brother Josel, yan po yung nakasulat sa unang Korinto 5:11-13 sa Magandang Balita Biblia. Basahin po natin ang nakasulat. Ito po sinasabi rito: sapagkat wala akong karapatang humatol sa mga di-Kristiyano, ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan, hindi ba? Ganito ang sabi ng kasulatan: itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo. Yan, Brother Josel, nabasa natin. Bibliang Katoliko, utos talaga ng Diyos yung pagtitiwalag sa mga masasamang kasamahan. Oo, kapatid Abel. Yun nga yung katumbas, kasinonimo nung pag-aalis. Mainit na usaping ukol sa pananampalataya. Ano ang masasabi mo? Paniniwala mo? Ipagtanggol mo. Itawag sa telepono. Ayon sa Biblia, tama ba ang gawain ng mga relihiyon na pagkatapos itiwalag ang miyembro ay tinatanggap uli ng paulit-ulit? Siguro, depende rin sa itiniwalag. Kung merong katwiran at saka naman nagbabago siya, nagbabalik loob, siguro tama lamang yun. Baka nga magbabayad ulit kaya tinatanggap nila ulit. Mali yun, mali. Pag tiniwalag nila, tiwalag lang talaga. Ayon sa Biblia, tama ba ang gawain ng mga relihiyon na pagkatapos itiwalag ang miyembro ay tinatanggap uli ng paulit-ulit? Yan. Yun ang ating focus. Tama ba yung ganong gawain ng mga relihiyon? Tiniwalag na, tinatanggap pa, paulit-ulit. Yan po. At particular nga, marami din kasi nagre-request, bakit ganun nga? Yung po kasing kay Ginoong Ismael, kumbaga bago yan na nasaksihan ng ating mga taga-subaybay. At bagaman sinasabi natin pa ulit-ulit, hindi dyan ang concentration ng ating usapan, pero siyang nagiging parang pattern
noong ating flow ng discussion, yun pong kay Ginoong Ismael, alam ko na walang iba silang isasagot, nagbago naman yung tao. Granting na gumawa ng masama, nagbago naman Pero ang aking susog doon, kapatid na Josel, lumalabas, kaya itiniwalag ng Iglesia ni Cristo dahil masama. Di ba? Gumagawa ng kasalanan. Oo. Pero kung tatanggapin mo uli sa katuwirang nagbago, ang pagawaan ng pagbabago at kabutihan, hindi ang Iglesia ni Cristo. Ibang rason. Sabi nga nung ating inatanong sa ating nasa labas ng himpilan na, kasi kung nagbago naman at pero lumilitaw, kaya nila itiniwalag, masama nga yung tao Oo. Pero yun ano pa yan dapat ding maungkat natin yan maya kay Brother Eli. Pagka itiniwalag ba ang isang tao sa isang tunay na iglesyang sa Diyos, itiniwalag, yun ba? Magbabago pa ba? Bubuti pa ba yun para sabihin mong pwede pa siyang bumalik? Correct. Di ba, Brad Danny? Kasi kung totoong yung itiniwalag sa isang tunay na iglesia sa Diyos, pagka naitsapwera na sa iglesia, natanggalan ng karapatan, nawala na ang pangalan sa talaan, pagkatapos nun magbabago pa't bubuti, makakabalik nga yun. Di ba? Makakabalik nga yun. Pero yun dapat maintindihan natin kung talagang mangyayari yun, kung Biblia ang ating tatanungin. Maya po, mga kababayan, alamin natin yan. Ang daming mga ganyang, alam mo kasi, yung pang pagkakatiwalag kay Ray Ismael, Brad Daniel, dinaanig siya dito sa atin. Umalis siya doon dahil sabi niya, napatunayan niya sa kanyang mahabang pagsusuri, attorney, natatandaan niyo po yan, na kanyang napatunayan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ay hindi sa Diyos dahil ang aral, pamali-mali, pabago-bago, magkakasalungatan. Yan. Kaya kanina, yung kanyang pahayag na isang video clip na pinalabas natin, sabi niya, sinasabi nila na ako'y natiwalag sa Iglesia ni Cristo. Ano ngayon? Ano sama? Ano sama? Ano sama? Sa paniniwala ko naman hindi naman totoo sa Diyos yan. No. Hindi naman tunay na iglesia sa Diyos yan. Iglesia na yan. Kung matiwalag man ako niyan at ako'y lumipat na sa tunay, attorney, di ba? Sa iglesia ng Diyos. Yan. Ano sama? Ano sama? Pero ang sama ngayon bumalik siya ron Oo. At nagbigay siya ng dahilan na sinabi ni Michael Sandoval ang dahilan ng kanyang pagkakatiwalag, gumawa ng kasalanan. Ang tanong naman natin ngayon, siguro dapat ding liwanagin naman nila sa ating mga taga-subaybay, ano naman ang dahilan at iyong tinanggap? Di ba ganon? Ano magandang dahilan, ba't iyong tinanggap? Or kaya mo lang tinanggap, pag hindi sila nagbigay ng dahilan, magkakaroon tayo ng konklusyon na kaya mo lang tinanggap yan magpagsasalitain nyo ng laban sa palatuntunan ang dating daan Kumbaga sa Juan Bradani, parang ko sa husgado, nag-file siya ng motion for reconsideration. Opo. What are these grounds? Paliwanag niya, point by point. Ang lakay, ibagaman niya, tiga po na. Nagsublikan kita. Ismael. Pero attorney, ano po parang hindi natin may hahambing sa husgado Hindi, kasi yung yun motion for reconsideration, ang aking pong intindi, correct me if I'm wrong. Sige. Ang aking pong intindi, kung magpapail ka man ng motion for reconsideration, buhay pa yung kaso mo. Of course. Hindi pa ito nabibigyan ng final and executory na decision. Yan. Hindi binigyan na ng final na decision, tiniwalag na nga Ano pa And bang he has motion already for? burned his bridges. Ang dami na niya sinabi, laban doon sa dati, di ba? Oo. Na Josel. Kumbaga sa kwan, estopel na siya, di ba? Siguro, ewan ko, Supreme Court man, attorney, hindi siguro papayag na yung isang kaso na dinesisyonan nila with finality, tapos magpapile ka ng reconsideration, makukonsider uli na naman. Hanggang ano lang yung first. Ngayon, alam mo, Brad Josel, meron kaming technical terms dyan sa abogado. There must always be an end to a litigation. Otherwise, paulit-ulit, makulit na lang. Wala nang katapusan ang kwento, di ba? Useless yung useless po yung proceedings. It will be an exercise in futility. Yan. In the case of these denominations, kagaya po ng Iglesia ni Cristo at saka ng Sabadista, attorney, paulit-ulit lalabas, wala ring kwenta na natitiwalag ang tao, Brad Danny, as is loose, Brad Willie. Ba't naman magkakaroon pa ng saysay yun pwede ka naman palang bumalik. Walang sanksyon. Wala. Dahil sa Sabadista nga, Brother Josel, sa ating pagkakaalam kapag ka natiwalag ang miyembro at magbabalik loob, babautismo man uli, Brother Josel.
may rebaptism ang Sabadista para dun sa mga natiwalag na miyembro na tinatanggap uli para magbalik loob, Brother Joseph. Oo, meron nga sila niyan at yan po isa sa aral na talagang sinusunod nila, yung rebaptism. Pero sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, walang ganon na rebaptism, Brother Danny, ano? Redeclaration niya. Tanungin natin, Brother Joseph, si Brother Marcos, kasama ko ngayon siya rito. Sige nga. Ating alamin, ano ba ang sistema sa Iglesia ni Manalo kapag may natiwalag na miyembro, Brother Marcos? Depende, baka nagbago sila ng proseso, kapatid na Willie, kapatid na Josel. Kasi ang proseso dyan, pag ikaw ay tiniwalag, ikaw ay hikayat na magbalik loob. Ang proseso dyan, 6 na buwan kang sasamba, Huwebes, Linggo, di kayo Miyerkules, Linggo, walang palya. Pagka pumalya ka, mauulit-ulit, hindi ka ibabalik loob. Sa kaso ni Rey Ismael, ako'y nagtataka, hindi siya umabot ng 6 na buwan. Ang proseso talaga ng Iglesia ni Cristo, ang patakaran, 6 na buwan, dadalo ka ng pagkakatipon o pagsamba ng walang palya. Si Rey Ismael, wala eh. Hindi duman sa ganyang proseso. Hindi, baka may express lane na kakalabanin tayo, kaya hindi na kailangan yung madaling logic yun. Kailangan na nila. Kailangan nila magsasalita laban sa atin. Oo, dahil kulang yung 5 ministro para magtulong-tulong kay Brother Eli eh. Kailangan nila ng isang nakapasok dito sa atin at bumalik sa kanila, inaakala nilang asset para magamit. Pero alam mo, Brother Joseph, sa akong biblical ang pag-uusap. Ano po, Brother Eli? Yung practice ng Iglesia ni Manalo na yun, ititiwalag ang isang tao tapos tatanggapin uli. Titiwalag na naman, tatanggapin na naman uli. Opo. Siguro kung halimbawa, natiwalag, hindi masyadong naimbestigahan, karoon ng pagkakamali sa investigasyon, maaari mong matanggap Brother Joseph Dahil halimbawa, kung malaking-malaki na ang samahan, di mo na ma-personal na mahaharap lahat, ano? Meron kasing ganyang pangyayari dito sa atin na merong kapatid na isinumbong, tapos inimbestiga namin. Isipin mo, kaharap pa akong nag-imbestiga, Brother Joseph. Noong iniimbestiga siya, hindi siya kumikibo. Hindi siya kumikibo. Parang tinatanggap niya na hindi siya nagtatanggol ng sa kanyang sarili, no? Hanggang pasyahan namin na itiwalag siya, Brother Joseph. Yung pala, kaya hindi siya kumikibo, pinagtatakpan niya yung kahihiyan ng asawa niya. Kaya hindi siya kumikibo. Nung asawa niya ngayon maano na, yung talagang ayaw nang maglingkod sa Diyos, nalalaki na yung babae na yun. Nakakatatlo na yatang lalaki. Ayun, lumitaw siya. Brother Eli, kaya po ako nung tiniis kong matiwalag, gusto ko pong bumuti asawa ko. Dahil pagka siya ang matitiwalag, sabi niya, baka sumama siya. Pero ngayon, nagpakasama na siya. Pinagtapat niya yung tunay na pangyayari. Kaya natanggap siya, Brother Joseph. No? Dahil wala naman siyang talagang, kumbaga, yung subtermino ng batas yata, kapatid na Pasing, yung void ab initio, di ba? Opo. Yung pagkatiwalag sa kanya, sa umpisa pa lang, hindi tama. Kaya lang may kasalanan siya. Groundless. Oo. Kasi kaya lang may kasalanan siya, dahil hindi niya ipinagtanggol ang sarili niya. Dahil gusto niya yung misis niya wag mapasama, Brother Joseph. There was a compelling reason for him to keep silent. Oh, yes. And afterwards, na yung misis niya talagang nagwawala na, nakatatlong lalaki, no? Noon lang siya kumibo. Kaya ako, tinanggap ko siya uli, no? Dahil, merong misinformation na nangyari, Brother Joseph, At mismo ako ang kaharap, na hindi siya na talaga nagsatanggol sa kanyang sarili, hindi niya sinasabi yung totoo. May intention siyang maganda para sa misis niya. Pero sa nangyayari sa Iglesia ni Manalo, nung itiwalag itong si Balmores, masama ang akusasyon. Di ba? Yung sa kanilang circular, no? Pero tinanggap uli, di ba? Ganon. Lumalabas, maliwanag talagang merong mabigat na kasalanan. Kaya parang si Rey Ismael, ang sabi ng kanyang kasamaan, heinous crime daw yung kasalanan niya. Kaya sa tiniwalag Pero tinanggap uli. Ayon.
kung Biblia ating pag-uusapan doon, lalo na pagdating sa party ng ministro, no? Kasi ang ministro, hindi mo pwede sabihin na kaya natiwalag dahil sa kamangmangan, no? Kaya dahil sa... Inosente po siya. Oo, inosente siya. Hindi pwedeng masabi yun, ano? Ano ang sabi ng Biblia tungkol dyan, kapatid na Willie? Doon sa 6.4, sa Isnak Hebreo, ganito sinasabi ro. Ito po ang nakasulat sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Wala na palang paraan ng pagsisisi yan. Pagbabago, Brother Willie. Opo. Kahit sa pagsisisi, hindi pwedeng mabago. Opo. Alam mo, ang primary reason, the most important na factor para ang tao mapatawad ng Diyos, pagsisisi. Opo. Ano? Pero yan, kahit pagsisisi, hindi na pwedeng mapatawad eh. Ha? Hindi na sila maaaring baguhin pang muli ng pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Yan ang maliwanag dyan, Brother Josel. Yan, tamang-tama yan sa mga ministro ni Manalo na nahihiwalay eh. Kasi sasabihin nila, nasa totoo sila. Inekan tungkol sa minsang naliwanagan, nakalasap ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi ng, baka hindi naman totoo kung sa kanila. Yun nga po. Wala naman silang nabahagi kahit ano. Not applicable. Pero granting without conceding, Brother Joseph, Opo. that their church is the real church. They should not do that na balik-balik ang kanila, titiwalag, babalik ko, tatanggapin uli, titiwalag uli, babalik na naman uli. Diba? Kahit sabihin mo pang 9 na buwan pa, kundi 8 buwan na walang padya. Pagka mortal na kasalanan, saan nakakitang patay na buhay pa uli? Pinatay na. At sila rin ang pumatay. Diba? Tiniwalag nila eh. Yun ang ibig ko sabihin. Punto ron, Brother Joseph. Kaya sa Biblia, yung iglesyang kagaya ng Sabadista, ititiwalag, tapos babautismo naman ulit. Apo. Kaya meron ako nakuhang balutan ng nung araw sa Guagua Market eh. Bumili ko nung kalamay, ang pinagbalutan, mapansin ko nung kinakain ko yung kalamay eh. Nakabalot sa dahon, tapos nakabalot sa isang papel na kulay pink. Apo. Nakalagay Seventh-day Adventist Central Luzon Mission. Nakalagay doon, name, tapos age, tapos date of baptism, tapos nakalagay, rebaptism. Ano ka ito? Wala naman kasi sa Biblia rebaptism, Brother Joseph, eh, no? Tinago ko, natuklasan ko sa Badista pala, mayroong rebaptism. At yung pinakikita yung libro kanina, nandiyan ba yun, Brother Joseph, sa computer? They really are rebaptizing members. Pagka naitiwalag, nagkasala ng mortal, tapos tatanggapin uli. Lumalabag kasi sa Biblia yan yung sinasabing isang bautismo, Brother Josel. Sa Efeso 4:4 hanggang 6. Ito po ang sinasabi po sa talata. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Isang bautismo, no? Talagang kung paano yung isang pag-asa, isa rin ang bautismo, no? Apo. Kasi pagka dinalawa mo bautismo, magkakadalawa pag-asa. Apo. Hindi ba? Para sa iglesia ni Manalo, maraming pag-asa eh. Di ba? Pwede kang tiwalag tanggap eh. Oh. Ba't hindi mo subukin itong mga natiwalag na miyembro sa kanila na pinaratangan na nilang mga aso at mga baboy? Nandito, pati si Ray Ismail kasama ron eh.
Ba't di mo pabalikin uli kung hindi tanggapin? Lalo na kung magsasalita ng Lalo na laban kung sa magsasalita. dating-daan. At ilalagay pa sa pasuguro, si siya rin eh. Ilalagay kayo ka sa pasugo, sabi raw ni Bulacan. Sikat ka pagkagaling ka sa dating daan, di ba, Brother Joseph? Mabibigyan ka pa ng puhunan. Bibigyan ka trabaho, Brother Trabaho, Joseph. bahay. Ganyan yan. And I'm happy for Ismael. Bakit At, po? at least sa material, giginhawa siya. Kasi hindi natin kayang ibigay, Brother Joseph, yung lahat ng kanyang gusto, no? Pangangailangan. Kasi may mga dollars pa siyang hinihingi. Pero sasabihin niya na hindi raw totoo na siya ay nabigyan ng mga tig to 20,000. Nakapirma siya rito, Brother Joseph. Meron po ba dyan, Brother Eli? Oo naman, ba't mawawala lang? Ba naman magsasalita nung wala akong ebidensya, Brother Joseph? Pero kanyang mariing itinatanggi ang ganyan Hindi. Nasa cheque yan. Pwede mo tanggi yung cheque. Brother Joseph. O gusto mo, patunayan ko sa'yo? Opo. O, sandali. Bigyan mo ko ng oras. Kukunin ko sandali. Kasi alam niyo mga kababayan, para sa isang ganyan na matapos na mapagkalooban, attorney, tinanggap naman yung kanyang pakinabang, tapos later on itatanggi pa, magpapasama pa doon sa nagbigay sa kanya. Mukhang ano ba masasabi niyo sa mga ganyang? Saka parang walang delikadesa yung ganun. There's no moral conviction. Kasi nung napapansin ko dyan, di ba, tuwing linggo, magkatabi kami dyan sa pasalamat. Wala nang sinasabi kundi magaling si Brad Eli, maganda itong religion na ito. Sinasabi sa akin yan, dahil Ilocano din ako Ini-Ilocano pa niya ako Tumatawag sa akin sa bahay. Marami kong nalaman tungkol sa kanya na talagang gustong-gusto niya rito. So nagulat din ako nung makita ko. Pero yung kanina mga deklarasyon niya talagang nakapagtataka, no? Parang hindi siya masaya. Pero nandito sa atin normal ang kanya mga deklarasyon. Talagang maliwanag na hindi siya nalilito, Brad Josel. At kung kapatid Josel, kung patutunayan man po natin yung sinasabi ni Ginoong Ismael, hindi dahil para sa kanyang sarili, kundi ito ang usapan po dito kasi ay integridad between sa kanilang grupo na at sa grupong ito. Yung binigay ni Brother Eling pera, kung amount lang, baliwala po yun Ang usapan dito, ibig lang nating patunayan na yung sinasabi natin kailan pa man at si Brother Eli nagsasalita sa inyong harapan, totoo yun. Kaya kung kakailanganin nga natin na ito'y patunayan at tinayayamang itinatanggi ni Ginoong Ismael na akala niya hindi natin pwedeng patunayan ito, pinakailangan po yun sa ngalan ng katotohanan at hindi sa ngalan ng halagang nakalpaloob doon, kapatid na Josel. Oo, kapatid na Danny. Ako talagang sa akin, gusto ko talaga na mapatunayan yung bagay na yan. Dahil napanood kong paano itinanggi ni Ray Ismael yung bagay na yun Tinanong kasi siya. Brother Eli? Brother Josel, nakakita na ako ng isa. Ito. Opo, pakilang po. Ayan. Nakapokus na. Reynante Ismael. Yan. Ano yun? Reynante Ismael, 20,000, ano? Opo. O, pakita natin sa likod yung pirma niya na tinanggap niya yan. Ayun, sa likod. Sa likod. Sandali. Pakita natin sa likod. Sa likod. Yung pirma niya. Parang Exhibit A yan Brad Josel. Exhibit A. Ayan. Yung likod naman ang ating pong ipakita. Exhibit yung A. tinanggap niya, receive payment, nakapirma siya. Exhibit A-1. Pati kanyang address, yan, no? Receive payment, Reynante Ismael. Exhibit A-1 yan. Ayan pati yung kanyang address, Ayun. Apo. Holy Spirit, Quezon City. Hindi, itaas mo pa. Yung Reynante Ismael, hindi na kuha. Yung taas. Great receipt. Yung itaas. Yung sa taas. Yun ang evidence, Brother Joseph. Oo, para sa mga tagapakinig po natin sa radyo, isang cheque po ngayon ang ating ipinapakita sa ating TV screen. Ayun. Pati address niya, ayun, no? Ayan po, receive payment by Reynante Ismael. Ang address, kapatid na Willie, ay 22 Interior, Ali 2, West, West, ano ito? Holy Spirit. Holy Spirit, Quezon City. Yan. At ang amount po ng cheque na yan, isa pa lang yan.
Amounting to? 20,000, pinakita na natin. Opo, amounting to 20,000. Anong date yan, Brother Eli? This is June 5, 2002. Ayun. Okay na niya. Ayan. Pudpud no Pudpud no. When Ang salsalawasaw. May kasunod pa yan, Brother Joseph. Oho. So, isa lamang po yan sa mga tinanggap Wala, ni... although, wala naman akong pangako sa kanya, bibigyan ko siya ng 20,000. Siguro, siya lang ang nagbibigay sa kanya sarili ng sweldo ng 20,000, di ba? Wala akong pangako gano'n, Brother Joseph. No? Opo. Pero for consideration, dahil meron daw siyang asawa at mga anak na nangangailangan ng tulong, yun, niraraos natin kahit paano, Brother Joseph. Tama po yun, Brother Eli. At kami naman alam din namin yung pangyayari na yun. Kaya lang, yung mga nakikinig na hindi nakasaksi ng ganitong mga insidente, maaring mapaniwala dun sa kanilang pagtanggi. At bukod dyan, Brother Joseph, meron siyang pinare-discount na cheque na 300,000 pesos na hindi niya na binayaran, pinatalbog nila. Cheque ng may cheque. Nung tanungin namin yung may cheque, sa kanya raw napunta yung pera, sabi. Ay, napo. So, tapos ngayon, ayan yan. Pagkatapos po ng mga ganyang ganansya na kanyang natanggap, kapatid na Danny, attorney, bumalik ngayon sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Dahil mas malaki pero. Ayun. At sabi naman ni Brother Eli, natutuwa siya in a way dahil kung pang At material least na pag-usap. natulungan ko siya na makaginhawa siya sa buhay. At least dito man lang sa mundo, no? Pero ako, wala na akong pakialam kung maiimpyerno siya dahil nagtraidor siya, di ba, Brother? Opo, Brother Eli. Kababay. Yan, ganyan po yan. Nagawa na ni Brother Eli yung para sa kanya, kapatid na Joseph. Siguro. At ako, ang pinatutunayan ko yan, yan lang yung may pirma siya. Paano yung wala? Oo. Nakababain. Marami pa siyang mga... Kami mga Ilocano, masama yung gano'n, nakababain. Kakahiya. Yan. Di bale magdildil ka sa ng asin, Brad Joseph? Oo. Huwag lang gano'n. Nakababain, attorney? Oo, nakababain, Brad Joseph. Paano kung awantibain? Napuskol tirupa na na. When Kung maipakikingit na nga sana po natin, kapatid na Joseph, yung sinabi noong ni Ginoong Ismael, nung nandun na siya sa panel noong ating mga kaibayo, na hindi totoo, di umano, kasi scripted yung binabasa nila, tanong-sagot. Na hindi raw siya nabigyan ng 20,000. Opo. At kaya yan po, nailitaw tuloy ni Brother Eli yung katunayan. At nakikita natin ngayon, hindi basta sapat yung sinabi mong, hindi totoo yun. Paano ngayon ito? Pag itinanggi mo pa ito ngayon. Dinaya niya ulit, lilitaw ko pa uli yung 6, Brother Joseph. Ayan, marami pa pala. Bawat pagtanggi may katapat na ebidensyang Ako naisip ko lang, ano kaya... Kung gusto naman niya, demanda niya ako dahil hindi totoo sinasabi ko. Ano kaya pumapasok sa isip niya? Alam naman yan dokumentado to dispute his allegations. Brad Joseph. Well, baka nalilito pa rin siya. Pagalit niya rito naman. Sabi niya po nung nandito siya sa atin, di umano, tsaka siya nalilito. Ngayon di na siya nalilito, nagbalik na siya sa kanila, sa kanyang dating tahanan. Yun. Daw pero I doubt it. Magkaganon pa man Ayan, yung nakakausap ko sa kung lahat ng tao nalilito, ibang klaseng pagtalito yun. Alinaw mga sinasabi niya. Talagang walang pinakamagaling kung dito sa atin. Talagang very happy siya nung araw siya nandito sa atin. Ganun ba nalilito, Brad Joseph? Bagay, hindi ko rin naman masisi, attorney. Malay nyo, may nangyaring twist of fate, kapatid na Pasing. And we do not know. Maybe there are circumstances beyond his control. We do not know what happened. Because I'm very sure nung nagsasalita siya rito sa atin, totoo naman yung sinasabi niya na mga kapintasan at mga kamalian ng Iglesia ni Manalo, kapatid na Pasing. Totoo naman kasi yun dahil may ebidensya siya. Pati nga yung pagkukondak nila ng individual, ng survey. Sa eleksyon, na sila talaga pag mag-e-eleksyon, nagpapasurvey sila. Bago sila magpalabas ng kandidatong kanilang papanigan, nagpapasurvey sila. Meron siyang pinakikita mga ebidensya nung sinasabi niya po yan, attorney. At saka hindi raw niya inaamin na siya sa Iglesia ni Cristo pag nagsasurvey. Parang itinatago po nila. Ganun na sinasabi rin niya sa akin.
Mga survey nila. Ganun nga po, hindi nila inaamin na sila yung nagsasurvey. Opo. Ay bawal sabihin na grupo na yan na Iglesia ni Manalo yung nagsasurvey. Pero that is the real score. The truth, that's the real score. Ngayon, nung sinasabi niya yon, I have to believe him kasi meron siyang mga ebidensya pinapakita. Opo. Meron pa siyang papel na ibinigay sa akin ng kapatid na gabay sa pagsasagawa ng survey. Yun, nakita ko rin yan, brother. Yan. Pinakita rin sa akin yan. Ito po, ukol sa confidentiality ng survey. Yun. Andito lahat Kaya, pati resulta ng isinagawang survey, nandito. yan. Binigay niya sa akin ito ito nung 1995 sa Distrito Ecclesiastical ng Nueva Vizcaya. Yun. Bambang Nueva Vizcaya, bayan ng lalawigan. Kaya dito, andito yung nila sa survey. Naniniwala ako nung natotoo yung sinasabi niya. Masyadong detalyado, Bradeli. Oo. Na baka sabi niya, nag-iimbento tayo. Galing lahat sa kanya yan. Pinakita rin sa akin yan. Nung sinasabi niya na talagang ang Iglesia ni Manalo, kung anong practices pag may eleksyon, nasabi niya sa atin yan, hindi natin kinathayan, kapatid na Josel, para siraan ng sino man. Yan ay impormasyong ibinigay sa atin, papeles na galing sa ministro ng Iglesia ni Manalo. Na gusto naman nating i-share sa ating mga kababayan for the real truth to come out. Ngayon, bumaliktad siya. Hindi natin masisisi siya. Maaaring merong circumstances beyond his control. And there are circumstances behind na nagpa-twist ng kanyang stand, Brother Joseph. That we do not know. And we do not want to speculate, Brother Joseph. Opo. And so, with that, siguro dyan natatapos yung debate natin sa gabing ito, kapatid na Danny. Hindi po sinasang-ayon Mali sa Biblia, yung tanggap, tapos tiwalag, tapos tanggap, tiwalag na naman ulit. Gaya ng ginagawa ng Sabadista at saka ng Iglesia ni Manalo. Mali yan sa Biblia. Okay. Brother Willie, kakamustahin ko lang at itatanong ko na rin po yung kung ano na po ang nakarehistro sa Security Exchange Commission. Alin? Yung nakarehistro po sa Security Exchange Commission. Ang nakarehistro na? Sa di ba, yung dati po nawala po yata. Yung mga kaanib ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sabi ng Supreme Court, palitan daw namin yon. Hindi naman kailangan ako magpalit na dahil 1994 pa, nakarehistro na rin yon sa Ebreo. Iglesia ni YHWH at ni Yahshua Messiah. Nakarehistro yan as early as 1994. Tingnan mo sa screen mo, pakikita ko sa television. Ayan, nasa screen. Iglesia ni YHWH. I do not have to change our corporate name anymore. Meron kami uli kasing iba pang corporate name. Ngayon, sasabihin ng iba, ba't teka, nirehistro niya yan as early as 1994. Yan nga ang magpapatunay na mali ang sinasabi ng Iglesia ni Manalo. Papalit-palit daw kami ng pangalan. Kagaguhan lang nila yon. Mga gago kasi yung pastor niyan na kami raw papalit-palit ng pangalan. Di totoo. Dahil hindi pa man kami inuutusan ng Supreme Court na ang aming pangalang mga kaanib aming alisin dahil dun sa demanda nung isang grupo na mas kilala naman kami ron. Bakit yun ang pinaburan, Okay lang. Meron na kaming rehistro niyan. Kaya yan ang nakarehistro. Meron pa kaming isang rehistro, yung Bayan ng Katotohanan. Wala naman kasing batas na nagbabawal sa amin na sumampalataya sa mga pangalang nakababasa sa Biblia. That is my faith. Therefore, I can act according to my faith. Therefore, because para sa akin, mahalaga yung pangalan na yan, ini-register ko yan sa Securities and Exchange Commission. Wala naman kasing batas na nagbabawal na irehistro yan Ewan ko lang kay Attorney Rosal kung meron siyang alam na nagbabawal na batas. Parang yung San Miguel Group of Companies. Wala. May-ari San Miguel Corporation, iba-ibang pangalan ng kanilang ginagamit, di ba? Para rin yung kay Periol,
Yung Eperol, Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watts. Tapos meron din sila nung Christ the Savior and Healer Fellowship. Ewan ko lang kung nakarehistro yun, pero ginagamit nila yon. Kaya palagay ko, kung nagagamit ng iba ang karapatang yon, ba't ko naman hindi magagamit yon as an equal citizen of this republic? Sa debate po, yun pong gagamitin nyo yung una. Problema ko na yon. Problema ko na yung kung sino makakadebate ko. Ganun. Hindi, Oo, kung ikaw makakadebate ko, gagamitin ko lahat. Conforme sa makakadebate yun. Wala silang pakialam doon, pananampalataya ko yun eh. I am not bound by any law to have faith with whom I want to have faith with. Walang batas na nagbabawal sa akin, sampalatayanan ko ang anumang gusto kong sampalatayanan. There is freedom of religion in the country. Yun lang po. Thank you. Salamat. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.